kung hindi po talaga sumusubaybay sa mga nangyayari dito sa Maynila, dahil bukas naman po, halos araw-araw po inire-report po yan ni Mayor Isko Moreno. Kapag Biyernes po, pag capital report, nire-report din po yan ni Mayor Isko Moreno sa Facebook. Nakikita po ng mga batang Maynila. Unless po hindi kayo taga Maynila, hindi po nyo talaga alam. Imbis na issue-based, bakit ang ibato nyo, ang isiliwalat nyo, kung ano yung nagawa? 'Di ba? Kung ano yung nagawa ng taong sinusuportahan nyo, 'di ba? Even Rodrigo Roa Duterte, our former president, bumilib nga kay Yorme Isko Moreno. Kung natatandaan nyo, 'di ba, merong video clip noon na tinanong ng reporter na kay Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is February 23, araw ng linggo dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. I-shoutout muna natin lahat ng viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Dahil kahit papano, naninindigan kayo at naniniwala kayo kay Joe Malone TV na merong saysay yung pinagsasabi natin dito. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news, hindi po tayo walang kwentang vlogger. Lahat po ng ito ay may pinagbasihan at higit sa lahat, inaral din po natin. Diba? Ganun po ang inyong lingkop ng Joe Malone TV. Isang like and share naman dyan. Okay na tayo dyan. At medyo mahaba-haba ito sa itong video natin. Kaya bibilisan lang natin. Yung mga viewers natin na nanonood, kung hindi pa kayo naka-subscribe, paki-double check, paki-subscribe. Tapos i-click nyo yung notification bell, yung katabi ng subscribe button. Meron dyan pag yung bell icon. Tapos click nyo, tapos may lalabas na all. I-click nyo yung all. Nang sa ganon, lagi kayong updated. Kasi marami nagko-comment sa akin, bakit ngayon lang daw ako lumabas, di ba? Araw-araw ako nag-upload ng video. Yung pala, hindi sila nakasubscribe. At nakasubscribe sila, pero hindi nakaklick yung bell icon. Kaya hindi sila nanonotify. Yun yung difference. So, pwede kang nakasubscribe, pero hindi ka manonotify kasi hindi mo na-click yung bell icon. Kaya pakiclick na lang dyan. Huwag na rin kayo mag-skip ng ads. Supportan nyo yun sa akin. Shoutout kay JU Production, pati na rin kay Franklin Porog. Yan yung mga bagong member natin dito sa membership natin sa Joe Malone TV. Kung gusto nyo magpa-member, meron naman tayong join button dyan. Sama-sama tayo rito. Pag-usapan natin yung mga issue na yan. Okay, dito naman tayo sa lokal. Kay Isko Moreno. Hindi naman lingid sa kalaman nyo na sinusuportahan natin si Isko Moreno. Kasi batang Maynila ako Batang Maynila, batang Tondo. Nakita ko yung drastic change. Yung drastic change galing yan kay Miss Karen Davila nung in-interview niya si Isko Moreno. So drastic change yung ginamit nila doon sa Divisora. Kasi talaga naman totoo naman. Sa dami-dami ng inabot kong mayor, Mayor Lim, Mayor Alfredo Lim, isa. Tapos tatlong term ni Atienza. Tapos dalawa ulit kay Lim ata o isa lang. Tapos kay Erap, isa't kalahati, dalawang term, tapos kay Yorme Isko Moreno, tapos kay Hanel Lacuna, hanggang sa ngayon, 2025 na, babalik na si Isko Moreno. So naabutan ko yan. So naabutan ko yung, lumaki ako sa Divisoria, lumaki ako sa Maynila, batang Tondo, batang Maynila. Kaya alam ko kung paano ko ikwento Kaya kung magkikinig kayo sa isang vlogger, siguraduhin nyo na may laman yung kokote. Di ba? Huwag yung basta mura ng mura, bira ng bira, nang walang basihan at lalong-lalo na hindi lumaki sa Maynila. In particular sa Maynila kasi ang dami natin naririnig na mga paninira kay Yorme Isko Moreno na mga kapwa niya kalaban at pati na rin yung mga kapwa natin vlogger. Dahil marami nagsasabi diyan, yung isa nga, yung babae, sabi niya, Lacuna. Ang pronunciation nun is Lacuna. O, doon pa lang sablay ka na. Paano maniniwala sa'yo yung taong Manilenyo, yung mga Manilenyo, kung simpleng pag-pronounce pa lang ng apelido ni Lacuna, na ginawa mong Lacuna, pero Lacuna naman talaga yun, hindi mo masabi. Tapos si Makagago. Makagago, panay ang banat kay Yorme about sa utang. Okay, utang na naman yan. Yan kasi yung si Makagago hindi naman lumaki na Maynila. Diba? How can you believe a person when a person na hindi naman lumaki sa Maynila? Di ba? Ang hirap nun. San yun? Research na lang. O kaya, kinuwento ni ganito, kinuwento ni ganyan. No? Di ba?
Kaming mga Manilenyo ang totoong nakakaalam at totoong kayang ikwento yung Maynila before and now. Kasi kami yung mga lehitimo. Pwede kang taga Maynila. Yung mga bagong tumira sa Maynila, pwede, oo, taga Maynila ka, pero hindi ka lehitimo. Di ba? Pwede kang taga Maynila, pero pwede kang hindi lehitimo. Bakit? Sino ba yung mga lehitimo? Yung mga talagang dyan na lumaki, dyan na tumanda, yung mga parents niya dyan sa Tondo. Ang address ko, kung tatanungin nyo naman yung credibility ko, yung validation ng aking 1279 Sunday Street, Tondo, Manila. Ganun kasimple ang address namin noon. Yung Sunday na yan, kasi wala na yan, hindi na yan Sunday. Nicolas Zamora na siya ngayon. Ang telephone number namin noon is 214866. Tandang-tanda ko yan. 6 na number pa lang ang telephone number noon. Tapos ginawang 7. Tapos ngayon, nilagyan ng dial 08 ba yun o 02, di ba? Mga ganon, di ba? So sa sobrang tagal ko dyan sa Maynila, kaya kong ikwento at naabutan ko talaga. Magkinig kayo, nakaabutan ko talaga kung sino yung mga mayor na talaga masasabi natin na may kwenta at doon sa mga mayor na iilan na talagang walang kwenta, di ba? Yorme Isko Moreno, napakahusay nito. Hindi dahil sa sinusuportahan ko to, dahil nakita ko kung paano niya pagsilbihan yung Manilenyo, kung paano niya gawan ng paraan yung mga problemang endo na, kumbaga, wala nang saysay. Di ba? Eto mga kayo panoorin natin, dahil panay ang bato nila sa utang-utang na yan ni Yorme. Eto, bago pa sila maging magkaaway, actually hindi naman siguro magkaaway, siguro maging magkalaban sa politika ni Lacuna. Eto, nabanggit na ni dating Vice Mayor, Hanil Lacuna, na ngayon Mayor na ng Maynila, yung about doon sa utang. Eto, panoorin natin. Doktora, before this interview ay nairolyo po natin yung interview na ating kasamahan na si Mon Gualvez dito po sa inyong mga kalaban na si Alex Lopez. At sinasabi nga po niya doon, may mga allegation siya about mishandling nitong programa sa bakuna at saka yung mga yung pondo ay kanyang kine-question. Ano po ang inyong kasagutan dahil kayo kasali naman po diyan sa administrasyon ni Mayor Isko Moreno? Okay. Number 1 po, sinabi po niya ng ating pong pagkakautang ay umabot ng 25 billion. Mali na po agad yun eh. Kasi po ang inutang po ng ating pong lungsod, at alam naman po yan ng mga taga Maynila, ay naghahalaga lang po sa 15 billion. Okay. Para po sa kalaman ng lahat, kapag kayo po ay umuutang sa isa pong banking institution, dapat po may mapapakita kayong pruweba. So yung inuutang po natin sa ating pong banking institution, pagpupunta lang po yan sa infrastruktura. Hindi po yan pamigay, hindi po yan financial assistance, hindi po yan para sa mga iba pang mga programa, maliban lang po sa infrastruktura. Biyakin ko lamang po. Noong 2019 po, talaga pong humingi tayo ng tulong sa ating pong banking institution na mapahiram po tayo ng 5 billion. That was 2019. Nag-grant lang po sa atin yan 2020. Saan mo ba napunta yan? Makikita naman po natin. Andyan po yung pinatatayong ospital ng Maynila. Andyan po ang Condominium 1, 1 and 2, Condominium 2, at saka Binondominium 1, Binondominium 2, at dalawa ang yan. Manila Zoo Rehabilitation. So andyan po yan lahat. Nakikita naman po, tinatayo po ngayon. Okay. Yung sumunod po na 10 billion, andyan din po yan. Ngayon 2021 lang po yan. Makikita po dyan, lahat po na groundbreaking na namin. Puro infrastructure program din po yan. Puro pabahay para sa mga batang Maynila. Yes. Andyan po ang San Lorenzo Residences, San Lazaro Residences, San Sebastian, Pedro Hill Residences. Ilan lamang po yan. Okay. Andyan po yung tatlong paralan na pinatatayo po natin. Andyan po yung Dr. Albert Elementary Yes. School, andyan po Manila Science High School, at andyan po Rosauro Almario High School. So Doktora, yes. sa Subato Talay, nakabukas sa mga libro para makita ng tao yes. yung mga Opo. kasagutan? Nakabukas po ang libro. So, sa allegation pa na yan, na sinabi po, ay una-una malinaw po yung numerong binigay. Pangalawa po,
Kung hindi po talaga sumusubaybay sa mga nangyayari dito sa Maynila, dahil bukas naman po, halos araw-araw po inire-report po yan ni Mayor Isko Moreno. Kapag Biyernes po, pag capital report, nire-report din po yan ni Mayor Isko Moreno. Kapag nag-groundbreaking po kami, Naka-live. or inauguration, naka-live naman po yan sa Facebook. Nakikita po ng mga batang Maynila. Unless po hindi kayo taga Maynila, hindi po nyo talaga alam. See? Or out of touch, ano? Sabi nga nila ng doktora, no? Pero, Correct. Opo. Kapag hindi ho kasi taga Maynila, hindi po nila nakikita kung ano po yung nangyayari sa Maynila. Exactly. Mahal na Mayor, gusto ko Okay, Eto, paniwalag natin, Tanggalin muna natin to, nagde-delay. Paniwalag natin kasi marami talagang marami talagang nalilito. At marami talaga silang binabato about sa utang. Yun lang naman talaga maibabato nila kay Yorme Isko Moreno. Pero sa loob ng 3 taon, makakakuha ka ba ng ganong pondo? Magagawa mo ba yung mga project na yan? Isa-isayin ko yung sa yung kaya kong sabihin. Dahil marami to Pero ito sasabihin ko sa inyo. Yung mga infrastructure na sinasabi ni Mayora, ngayon Mayora, kasi nung time na yung Vice Mayor siya, Hani Lacuna, ito yan, Condominium 1 and 2, Binondominium 1 and 2, San Sebastian Residences, San Lazaro Residences, Pedro Hill Residences, Base Community, yung dalawang eskwelahan, Dr. Alberto Elementary School, saka yung Alan Mario Elementary School. Yung Alberto, sa sa Sampaloc to. Sa area to ni Sam Versosa. Etong Almario sa Tondo, di ba? Manila Zoo, Hospital ng Maynila. Yung ginawa din na Baseco Hospital na hindi pa nabubuksan. Kasi nga, hinihintay pa ata si Yorme Isko Moreno para mabuksan kasi siya nagpagawa nun ano pa ba? Yung mga plaza na inilawan, di ba? Yung mga plaza na pinaganda. Yung mga lugar na madidilim na inilawan, gaya ng Avenida, Carriedo, UN Avenue, yung buong kahabaan ng ilalim ng LRT1 na dating madilim. Alam nyo yan, mga Manileño, inilawan yan. To name a few, actually, madami na nga nun di ba? Tapos yung yung Plaza Moriones na pinaganda, di ba? Tapos yung, ano pa ba? Plaza Negra, pinaganda rin, pinaayos din. 'Di ba? Jones Bridge, walang ginastos diyan. Pati yung mga iilan na mga dinonate dahil marami nagtitiwala kay Yorme Isko Moreno, yung Jones Bridge, walang ginastos ang Maynila diyan, ang Manila City Hall, lahat diyan. Yung renovation niyan, donate lang ng FCCCI. Yung 20 mobile na police mobile, donate din yan. Yung 10 SWAT na pick-up, donate din yan. Yung ambulansya na square, yung kagaya sa abroad, yung sa ibang bansa, donated din yan ng FCCI. Ganun karami yung nagtitiwala kay Yorme Isko Moreno kasi very transparent Lahat, every Friday ata ang capital report namin yan kung saan nire-report ni Yorme Isko Moreno yung nangyari that week. Diba? That week. Yung linggo na yon nire-report niya every Friday. Tapos next Friday, nire-report niya ulit. Ganon ka-transparent. Common naman na to. Wala naman yung mga datihan na mga politiko rito, hindi na bago sa veterano na yan padating sa mga ganyan, yung siraan, yung may binabatong issue, di ba? Bakit hindi natin ang pag-usapan, wag yung utang issue? Kasi alam namin Maynila yan alam na Manileño yun. Magaya na sinasabi ni Lacuna doon, kung hindi ka taga Maynila, ganun lang kasimple, kung hindi ka taga Maynila, malamang hindi mo alam, di ba? So how can you believe this person, yung naninira kay Yorme, yung babae, saka yung lalaki, na about doon sa utang, na hindi ka naman taga Maynila, na hindi ka lehitimong taga Maynila. Alam na alam yan na mga senior ng Maynila kung gaano ka-transparent at kung gaano kagaling ang isang Yorme Isko Moreno. Kung hindi ka taga Maynila, wala kang karapatan na magsalita kasi hindi mo naman alam. Di ba? Ang inyong lingkod, 1980 ako. Sa Holy Child ako nag-aral sa may simbahan ng Tondo, katabi ng simbahan ng Tondo. Doon ako nag-elementary. Nag-high school ako sa Raha Soliman. Yung mga kapatid ko sa Jose Abad Santos nag-aral. Ganun yung mga magulang ko. Kung natatandaan nyo, lalong-lalo na sa mga senior. Ito. I'm sure alam nyo to. Lalo-lalo na yung mga lihitimong Maynila. Alam nila to. Kung natatandaan nyo, mga lihitimong taga Maynila, yung New York studio
noon, doon kami nakatira. Yung New York studio, yan yung kalaban ng Santos Portrait. Yan, sikat yan sa Tondo. Yan, yung malapit sa Pabia, di ba? Kung naabutan nyo yung Cine X, Pakito Inn, yan yung mga panahon ko. Yung Moriones, diyan kami naglalaro. Yung Plaza Moriones, diyan kami naglalaro. Sunday Street pa lang, 1279 Sunday Street, Tondo, Manila. Ngayon, Nicolas Zamora na yan. Ganun ako ka-legit, ganun ako kalehitimo. Kaya kaya kong ikwento yan eh. Kaya kong magdaldalan tayo rito ng isang buong araw nang hindi ako natatapos, na hindi ako nauubusan ng bala. Okay, eto na, Muslim Cemetery. Isko Moreno, kinabiliban ni Robin Padilla dahil sa Muslim Cemetery na yan. Kauna-unahan sa LGU na nakapagpatayo ng Muslim Cemetery. Ganun eh. Di ba? Di ba napapansin kasi ni Yorme Isko Moreno, bakit sa Maynila may Chinese Cemetery, may North, may South Cemetery. Bakit walang Muslim Cemetery? So ito, nagpagawa siya. 'Di ba? Panoorin natin 'to kung saan inimbitahan si Isko Moreno sa Senado. At syempre, ang mag-i-interview sa kanya o mag-ano sa kanya, si Robin dahil Muslim ito eh, 'di ba? Mahal na Mayor, gusto ko lamang pong marinig po ng ating tagapanood kung paano niyo po naisip na gawan po ng sementeryo yung ating Grabe, mga 'di ba? kamusliman. Thank you, Your Honor, Mr. Chairman, and maraming salamat sa pagkakataon na ito na ang siyudad ng Maynila ay makibahagi sa layunin ninyo na bigyan ng pagkilala at pagpapahalaga yung mga kapatid nating Muslim na ayon na rin sa mga kwentong narinig nyo kanina na nagkakaroon ng mga challenges o pagsubok sa buhay kapag namamatay yung mahal nila sa buhay dito sa metropolis. In our case, when I was then a counselor sa Tondo, meron kaming mga Muslim community kasi ang known Muslim community sa Manila ay Quiapo. Noon, But- kaya po. The truth of the matter is in Manila, lahat halos ng distrito ay merong Muslim community. Kalat na. We have in Tondo 1, in Isla Putimbato and Parola, Paseco. Tondo 3, which is Parola also but District 3, and across the river yung Baseco, Yan. then San Miguel, Mm. then San Andres, then Malate, plus Quiapo, Santa Ana. So when you look at the geography that I have mentioned, they are situated all over the city of Manila. May mga And, Muslim na doon. Mga kapatid natin Muslim. So marami na, in short. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Laging pinaalala ng mga matatanda natin. So, that's why, having said that and recognizing yung payo ng mga nakatatanda sa atin, I asked the Manila Health Department at the time when I assumed the office as mayor, and I said, alam mo, napapansin ko dito sa Maynila, no, may Chinese cemetery. May North Cemetery, may South Cemetery. Pero bakit walang Muslim cemetery? Grabe. Legacy niya ni Yorme Isko Moreno. Legacy. Ang sagot sa akin, na typical na problema ng isang highly urbanized area is space. Especially when it is well-established, highly urbanized area. Sabihin, sa mahabang panahon, na-develop isang LGU, yung scarcity of space is really a challenge. Kanina nung nakikinig ako about the 2 hectares, no, na posibilidad na numero. Of course, with your knowledge and that's ng iba pang mga kasamahan ninyo, maaari nyo mapag-aralan yung sukat kapag metropolis, not only Metro Manila, kasi there is Metro Cebu, there's Metro Mindanao or Davao, and so on and so forth. So, noong sinabi sa akin yon na wala nang space, sabi ko, Kako, we have to find ways. Hindi naman po pwede
na historically, ang Maynila, ang naninirahan sa Maynila, ang mga lahi namin, yung duktong ng kasaysayan namin, ay pinamumunuan ng mga kababayan nating Muslim in the beginning. No? When it was established, a known area of settling area, ang mga natagpuan ng mga dayuhan o mananakop ng ating bansa dito sa Maynila ay mga Muslim Yes. nating ninuno. Suliman, Ramatanda, Lakandula, Mga Muslim yun. Rahabago. In fact, Your Honor, as we speak, there are still streets of Manila in Tondo, Lakandula. Tondo 1 and Tondo 2 that are under Existing. those names. Rahabago sa distrito ni Konsehal Awi Sia na siyang author ng ordinansa 8062, Ordinance 8062. In our case, sa lugar na kinalakihan ko, isang malaking kalye, Lakandula. 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 Oo. Hanggang ngayon, nag-e-exist yun. So sabi ko, hindi po pwedeng ganoon kasi, yun nga, nung kusyal ako, yung mga kapatid natin Muslim, pupunta yan sa hallway. Yung tinanong nyo pong unang-una, tama po yung unang-unang tanong ninyo, ano ang suliranin ng isang pamilyang Muslim na namatayan? Pamasahe. Papuntang Tosgas, Your Mindanao. Honor. Madalit salita. Kasi madalas yan, time na ako. So, Di ba? Wala, okay lang po. madalas po yan, no, mahihirap nating kababayan. Mahihirap po yan. Marami po dyan. Maraming mga Muslim nating kababayan naghahanap buhay sa Manila Yes. or trade, but marami rin sa kanila talagang nagdarahop. No? Kaya pag namatay yan, I think you know better than me that in a certain period of the day or hour, kailangan mailagay na sa himlayan. 24 hours Yung kailangan matay mailibing. nilang mahal sa buhay. But the challenge is, most of it goes to Mindanao. And that costs money. Oh. Kaya sabi ko sa MHD, hindi, we have to look into this kasi hindi po pwedeng Di ba? kakaligtaan na natin para mawala na rin yung mga, ang tawag yan, mga prejudice sa isa't isa. Sabi ko, we have to recognize their existence. They're in our school. In fact, some of our employees are Muslim brothers and sisters. In our public education system, meron pa kaming inilaan na special na para sa kanila, sa mga batang Muslim. O, sabi, di awa naman ng Diyos, Your Honor, meron kami nakita, sad to say, in the beginning, bulok na lugar. Nabubulok namin. Kami ang nagpabaya bilang aminado pa, pamahalang di ba? lungsod. Sa parte ng Makati, meron kaming pag-aari doon, what we call South Cemetery. Nung nakita ko yon, sabi ko, malaki ng espasyo ito. 2,400 square meter. And modesty aside, Your Honor, if you see a 2,400 square meter in Metro Manila, Ginto na yun. It's gold. Yeah, ginto na yun. Kasi wala ka na makikita eh. Wala ka na makikita. Lahat ito occupied na. titirahin natin. Kaya lang, linisin nyo ito. Tapos sulatan nyo na yung mga ilang nakalibing. May ilang piraso nakalibing, pero napabayaan na ng kanilang mahal sa buhay. Talagang durug-durug na po at bukas na yung mga nicho. So, then after a few months, no, nalinis, tinambakan namin, then we appropriated. That's where I went to the city council sa tulong ni Konsehal Awi Sia. Sabi ko, gawan nyo ng batas para talagang hindi siya yung para lang gawin. Kundi ilagay natin sa batas at kilalanin siya na nakalaan para sa mga kapatid nating Muslim. Through the help of our director, Shay, na buo namin, yung maganda po yung mga nakalagay dito sa mga batas ninyo, pati yung pamamahala, yung kapasidad ng taong namamahala, yung nakakaalam sa kultura at tradisyon ng namamahala,
saktong-sakto po yun. Kasi yun po yung sinuggest na Direktora Shea na dapat ang mamahala dyan ay mga kapatid Yes. nating Muslim. Sila po ang nagsuggest nun. Then the structure, sabi ko, isahin na natin. Libingan, may hugasan, Paliguan. may dasalan, may admin, tapos ililibing. Parang one-stop shop na. Hindi na nila kailangan kasi ang isang mahirap na Muslim, mahirap na tao for that matter, pag nasa squattero, espasyo rin ang problema. Kaya pag dinadasalan nila, medyo talagang nasa silong lang ho yan. Minsan, I've seen it in my life, no? So doon, may maayos na proseso silang nagagawa at matiwasa namang nahihimlay nila yung kanilang mahal sa buhay. And it became Legacy yan ni Yorme. a tourist spot. Would you know, Your Honor, ang ikinalulugod namin, it is a separate, it is inside The South Cemetery. but separate, nakabakod, May partition eh. the May property partition. dedicated for our Muslim brothers and sisters. So ngayon, naging pasyalan siya kasi kung makikita niyo po yung disenyo, medyo nanghopya po ako ng kaunti, yung mga nakita ko sa Iran na mga design. So dahil yun ay matagal na kaming may utang. So sabi ko kung gagawin rin lang naman natin, yung babayad at itatama natin ng kasaysayan ng Maynila at for those the next generation who will pass by, they'll see that they will never and they should never forget that who we are as a city of Manila, as the capital of the country. And Yes. yung kung sino yung aming mga ninuno. Bagamat totoong napalitan ng aming mga kultura, tradisyon, dala ng mga adaptation to other things, but we must not forget, as like the saying goes, sabi ng mga matatanda, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroronan. Di ba? Kita mo kung gaano kung gaano ka-advanced din yung isip ni Yorme, no? Tingnan mo, wala akong nabalitaan ng Muslim cemetery. Only ito lang. Itong nasa South Cemetery. At naisip ni Yorme Isko Moreno. Pero syempre, hindi lang naman siya nakaano niyan. Kumbaga, with the help of Direktora Shea, pati na rin yung author ni si Awi Siwa. Naisip nila yan. Kasi talagang kinakailangan hindi natin, kumbaga, wag natin i-disregard o wag natin, ano ba tawag to? Ano bang terminal? Wag nating hindi pansinin yung mga kapatid natin Muslim dahil parte yan sa Maynila eh. Marami na rin mga syudad, marami na rin mga parte ng distrito sa Maynila na may mga Muslim. Dati kasi Quiapo lang eh. Dati kasi Quiapo lang ang Muslim. So doon mo lang sila makikita. Pero ngayon nagkalat na sila sa mga iba't ibang distrito. Mga kapatid natin Muslim yan. Can you just imagine? Naisip pa to ni Yorme Isko Moreno para sa mga kapatid natin Muslim. Sa loob ng 3 taon na kanyang termino, ang dami niya nagawa. Yes, umutang siya. Hindi naman niya nilihim sa aming mga taga Maynila. Alam na alam namin kung magkano ang inutang ni Yorme Isko Moreno at alam na alam namin kung saan napunta dahil nakita namin. Kumbaga may resibo. 'Di ba? Totoo naman, kumbaga talagang babatuhin ka pagka politiko. Syempre babatuhin ka ng paninira, papatuhin ka ng mga issue mo, 'di ba? Pero kung Maynila lang din ang tatanungin, kung Manileño ang tatanungin, alam namin kung saan napunta at alam namin kung sino iboboto namin sa May 12. Kasi proven may proof, 'di ba? Yung mga hindi taga Maynila na nagkokomento, na ang alam lang umutang kasi yan. Binenta kasi yung ganyan. Binenta kasi yung ganito, 'di ba? Umutang yung ganyan. In fact, nung COVID-19, nung vaccine, open policy ang Maynila marami nagpapabaksin na hindi taga Maynila. Nagda-drive-thru pa, may drive-thru pa kami yan. Sinumbatan ba kayo? Hindi naman kayo sinumbatan 'di ba? Priority rin kayo, hindi lang taga Maynila, open policy. Bakit ngayon? Well, sakit na ng Pilipino to, even sa Duterte, ganyan din ginagawa 'di ba? Pag wala na sa posisyon, hindi ka nakilala, 'di ba? Hindi ka nakilala, 'di ba? Sakit ng yan Hindi ko sinasabing lahat, pero sakit ng karamihan ng mga Pilipino yan na pag parang babatuhin ka lang babatuhin ng issue, gaya ng binabato kay Duterte, gaya ng binabato ngayon kay Isko Moreno.
benta kasi umutang yan. Yung ibang syudad naman hindi umutang, tanging Maynila lang ang umutang. Paano mo maiintindihan? Eh, hindi ka nga taga Maynila. Eh, bakit kami mga lehitimo naiintindihan namin? Alam namin kung saan napunta. Bakit ikaw? Sino ka? 'Di ba? Sino ka? Anong karapatan mo na magsalita? Parang ano yan eh. Paano ka kung teacher ka, paano ka magtuturo ng isang lesson plan kung yung lesson plan na yun eh hindi mo alam? Hindi mo subject matter. 'Di ba? Nagturo din kasi ako eh, 'di ba? Ang tinuro ko psychology kasi psychology yung ano ko, yung course ko, 'di ba? Kumbaga kung psychology ang course mo, malamang psychology rin ang ituturo mo. That's common knowledge, that's common sense, 'di ba? How can you teach what you don't know, 'di ba? Kung yari psychology ka tapos ang tinuturo mo nursing, 'di ba? O kaya yung anatomy, 'di ba? Human anatomy. Hindi mo naman, kumbaga hindi yun ang expertise mo, 'di ba? Kaya alam namin kasi kami yung lehitimo. Paano mo ituturo, paano mo kami i-educate kung ikaw eh hindi taga Maynila tapos ang topic mo taga Maynila? 'Di ba? Ano 'yun? Sumasakay ka lang. 'Di ba? Minumura niyo pa si Isko na parang alam niyo talaga yung loob at labas ng Maynila. Parang alam niyo talaga kung ano talaga yung istorya. Eh baka nga pa-enumerate ko sa'yo kung ano ang istorya ng Divisoria. Eh baka hindi niyo alam, 'di ba? Itong sila Makagago, yung babae, saka yung Melyap, 'di ba? Ang dami kasi nga bumabato kay Yorme. Ay natural, pero ano eh, imbis na issue base, bakit ang ibato nyo, ang isiliwalat nyo kung ano yung nagawa? 'Di ba? Kung ano yung nagawa ng taong sinusuportahan nyo doon kay Yorme Isko Moreno. Si Yorme Isko Moreno maraming nagawa eh. 'Di ba? Alam namin mga lehitimong, kumbaga sabi nga, only batang Maynila knows. Kapwa batang Maynila lang ang tunay na nakakaalam, 'di ba? Kasi kung Maynila lang ang iboboto, kung Maynila lang ang boboto, Maynila naman ang boboto kay Yorme Isko Moreno. Eh, 'di ba? Bakit kayo naninira pa? Bakit kayo sino kayo para siraan si Yorme Isko Moreno? Eh, hindi nyo nga alam kung ano talaga yung tunay na nangyari sa Maynila, yung kwento sa Maynila. 'Di ba mga kayon? Sa mga viewers natin sa national, maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa akin. Pahapyaw na topic sa lokal, which is kay Yorme Isko Moreno. Kasi I'm sure naman nakapanood kayo, 'di ba? Even Rodrigo Roa Duterte, our former president, bumilib nga kay Yorme Isko Moreno. Eh. Kung natatandaan nyo, 'di ba, merong video clip noon na tinanong reporter na kay President Roa Duterte noong time na 'yon, kung ano ang masasabi niya doon kay Isko Moreno. 'Di ba sabi niya bumilib siya? 'Di ba? Oh, even ex-President Roa Duterte believe kay Yorme Isko Moreno. Bakit itong mga to, puro paninira ang binibitaw, di ba? Okay mga kayon, maraming salamat sa pakikinig. Joe Malone TV po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Sana hindi kayo nag-skip ng ads. At sana meron din kayo natutunan dito sa tinatalakay natin ngayon na issue ng bayan natin pag-usapan. Maraming salamat po. At ang inyong lingkod, Joe Malone TV. God bless.